Ito ay ikaw. Ikaw ay may edukasyon. Ikaw ay may pagkain. At ikaw ay may tahanan. Maginhawa ang iyong buhay. Ito naman si Michelle, 16 na taong gulang, at siya'y naninirahan sa Payatas. Mahirap ang buhay dito. Imbis na manika ang dala, ang mga bata ay naghahakot ng basurang maibebenta, kahit na ito'y mapanganib at marami nang natatabunan at namamatay. Noong undoy, nasira ang bahay niyang munti at nawala ng trabaho ang ina. Wala na silang bahay, wala na silang pangkakain, hindi na sila makapag-aral ng kanyang mga kapatid. Karapatan ang edukasyon, ngunit sa mundo natin ngayon, 121 milyon ang di pumapasok sa isang dahilan: kahirapan. Lalamanan na lang ang tiyan kaysa lamanan ang kaisipan. Kakayod muna para makaraos bago kumayad para sa kinabukasang maayos. Karapatan sa kanila'y pinagkait ng kahirapan at buhay na mapait. 1 bilyong musmos na nakararanas ng bangungot ng kahirapan. Paano na kaya ang ating kinabukasan? Isa ang Metro Manila sa may tuturing na pinakamataong lugar sa Pilipinas. Marami kang makikitang batang namamalimos, mga taong ninanakawan, mga patayang nagaganap, kalikalawang demolisyon ang nagaganap, at lalo sa lahat ay napakaraming pamilyang nalulugmok sa kahirapan ng buhay. Marahil lahat tayo ay nagtatanong kung paano nga ba matatapos ang kahirapan. Meron nga ba talagang solusyon para dito? Sa anong paraan ba natin masusugpo ito? Sapat na nga bang tanggapin na lang natin na ganito talaga ang buhay? Tunghayan po natin ang kwento ni Lola Beatriz na natagpuan namin sa footbridge sa may monumento. Lola, ano pong pangalan niyo? Beatriz, Ilang taon ka na po? 78, 79, sa July 16. Ba't po kayo nandito? Sige, isa lang anak ko, babae. Wala naman siyang trabaho. Nag-aral yung 3 apo ko. First year college yung panganay. Kulang pang gastos. Minsan, mapasok siya, walang baon. Masahe. Meron po kayo inuwinan? Yun ang pangarap ko nga makatapos siya pag-aral. Ma'am, may trabaho na siya. Kapain na ako tayo. Ba't po kayo nandito? Ano po ginagawa niyo dito? Mali mo. Yun. Meron po kayong bahay? Mayroon nasira nga sa Undoy. Mayroong bahay namin sarili. Yung lupa nagbayad kami. Nasaan po yung anak niyo? Isa lang, babae. Nasaan po siya? Ano, ilang taon? Nasaan po? Doon sa bahay. Sa bahay ko. Ano na po kayo katagal dito nag-i-stay? Umpisa ko yung 2009. Ay, yung 9. Yung Undoy. Kasi Gano'n pa po kayo katagal dito nag-i-stay? wala na akong mga kapatid. Patay na lahat. Nga, kalumangkin, wala na rin. Isa lang anak ko, sana pupunta. Ikaw mag-anak po? Ha? Yung sa probinsya, sa Baybaylite. Layo. Yan ang nangyayagultulong ko. Nais na kayo din. Wala pa. Hintay lang daw ako. Ang dalawang apo ko, tapos na sa high school yung isa. Pangalawa. Yung isa, second year high school. Inain ko sa dalawa. Yung isa lang pinatuloy na sa anak ko. Hindi
niya tulungan, hindi natuloy pag-aral yung panganay. Iiyak yung paintoon. Gusto siyang mag-aral talaga. Muna, isa magtrabaho. 18 anyos na. Second year college na sana, nainto yung undoy. Nabagsak yung lahat niyang mga gamit. Kasi hanggang bubong yung tubig namin. Doon kami sa barangay. Dito lang po kayo lagi nag-i-stay. Lagi, kung walang ulam. May nagbibigay po ba sa inyo dito? Meron rin minsan, piso-peso. 5 peso. Naipon ko naman. Nabigay ko sa kanya ng pangsahe minsan. Diba? Bigay ko ulam. Imusa. Mga ilang araw po kayong, mga ilang beses po kayong kumakain sa isang araw? 2. Sa umaga, kape lang. Tinapay. Minsan, dito na lang ako manganghali. Tinapay. Ang suot niya ay lumang-luma at ang kanyang mga mata'y malamlam. Panaag mo sa kanyang mukha ang kahirapan. Maghapon siya sa mga daan, nanghihingi ng konting tulong, at madalas niyo siyang hamakin at libakin. Siya ay pulubin, nahamak ninyo. Siya ay pulubin, tao rin katulad nyo. At pagsapit ng dilim, wala man lang siyang matuluyan. Sa lamig ng paligid, walang
Ano-ano nga ba ang dahilan ng kahirapan? Una sa lahat ay ang kawalan ng hanap buhay. Marami ang nagsasabi na wala daw ang pag-asa dito sa bansa natin dahil bulok ang paraan sa pagbibigay ng trabaho. Kung hindi ka kasi tapos, walang tatanggap sa'yo. Ngunit, bakit ganito nga ba ang sistema? Bakit hindi na lang gawin na kagaya ng ibang karatig bansa na basta't kaya mong gawin ang trabaho, nakatapos ka man o hindi, ay siguradong tanggap ka? Pangalawa ay ang pagkakaroon ng maraming anak na dumating na sa punto na hindi na nila kayang suportahan ang pangangailangan ng buong pamilya. Pangatlo ay ang korupsyon. Imbis kasi na serbisyo sa pag-unlad at paghanap buhay mapunta ang pondo ng gobyerno, ay sa kani-kanilang bulsa na pupunta ito. Sana'y matigil na ang ganitong uri ng pagpapayabang dahil hindi sila nakakatulong, pagkos ito ay lalo lang silang nagpapatagdag ng kahirapan ng ilang nating mga kababayan. Wala naman kasing talagang formula o sistema para matapos ang kahirapan. Nasa sarili natin yon kung paano tayo kikilos. Tayo pa din ang gumagawa at naghahabi ng ating kapalaran. Tayo pa din kasi ang mag-iisip kung paano natin nahawakan ang ganitong suliranin. Mahirap kasing umasa sa mga pangako ng ibang tao dahil madalas ay nabibigo lang tayo. Bakit hindi tayo magsimula ng sariling atin, matutong dumisiplina, sumunod sa mga batas, magtiwala sa sarili, magbanat ng buto,
piliting magkaroon ng sapat na kaalaman upang makahanap ng trabaho. Huwag manlalamang ng iba at higit sa lahat ay huwag kalimutang magtiwala sa Panginoon. Ang suot niya ay lumang-luma,